Hi sis, welcome to your reading for July 12 to 17. Ano yung mga kaganapan, mga posibleng paparating sa iyo, yung mga dapat mong malaman. Maraming salamat Pisces sa support mo kung matagal ka na ritong nakasubaybay sa aking FB and YouTube. Para sa mga bago, please don't forget to like, follow, or subscribe. Shoutout sa ating mga YouTube channel members and sa ating mga FB page subscriber. Shoutout din sa ating mga top fans, sa ating mga star senders doon, at yung ating mga masugid na taga-subaybay sa iba't ibang part ng mundo dito sa sa FB and YouTube. Yan yung mga nagpapa-shoutout from Europe, Saudi, ayan, etc. Okay? Yan. Maraming salamat sa inyong support. At sa mga gusto mag-avail ng personal reading, dumiretso lang kayo sa aking FB page or basahin ninyo yung mga nakasulat sa description. Sa mga gustong mag-join ng membership, tingnan nyo na lang yung join button or hanapin nyo yung link na nakalagay sa description nandoon kung paano mag-join ng membership sa aking FB page. Sa aking YouTube channel kasi may mga perks po kapag member kayo. Okay, isa na doon, kapag in-avail nyo yung pinakamahal na subscription, pinakamataas na level is, makaka-discount kayo sa aking mga personal reading services. Isa lang yun. So, yun. Tignan nyo na lang, check out ninyo. Bigay ko muna yung lucky numbers mo, lucky day mo, Pisces. Pwede mong i-pause, i-rewind itong video. Lucky day mo, Sunday, lucky numbers mo, 9, 43, 24, 48, 11, at saka 29. Okay, tingnan na natin yung mga oracle messages mo. Ayan, buksan na natin. Una-una, She-Wolf. Unleash the wild within. Meron ka ring grow within your current situation. Wise one. Hermit, retreat and recharge. Meron ka ring rituals. Pamper. At saka needs. Okay, sino ba ito? Ikaw ba to Pisces? Pero kung sino man itong person na to, lumalabas yung wild side niya. Oo, ito yung part niya ng personality niya na hindi known sa iba. Okay? So yan, pwedeng may pagka-wild, adventurous. Etong person na to, ikaw man yan, or if you're dealing with someone na ayun na nga, ina-unleash niya yung kanyang wildness. Okay? Basta kung ano man itong mga hidden na to, pwedeng urges, or kung ano man na hidden sa'yo, kung ikaw ito, yun yung lalabas. Yun yung magiging dominant itong July 12 to 17. Ayan. O, ibig lang sabihin lang nito, Pisces, huwag mong pigilan yung mga natural urges mo. Yun yung naturalesa mo eh. Lalabas at lalabas yan eh. Kahit kontrolin mo yan, hindi mo kailangan i-suppress. Okay? Or meron ditong person, if you're dealing with someone, nalilitaw yung totoong kulay niya. Yan. So, yan. Tandaan mo yan. Pwedeng meron ditong, makikilala mo kung ano talaga yung tunay na personality niyan, yung kulay niya. Yan. Lilitaw at lilitaw yung ugali niyan.
So, kung meron man siya mga attitude problem, kung sino man yan, or may mga habit siya na ano, mare-reveal yan. Okay, ito naman si Wise One. Grow within your current situation. Kung ano man itong current situation mo, Pisces, ibig sabihin lang na ito, huwag kang mag-quit kahit gaano kahirap yan. No, ibig sabihin, kung very challenging yan, mag-grow ka dyan sa sitwasyon na yan. So, ang importante dito is yung commitment mo na hindi ka mag-quit. Gaano ka ka-committed dito sa relationship na to or dito sa ginagawa mo, kung ano mang cause ito. Ayan. Na kahit na anong mangyari, hindi ka basta-basta mapapagod or hindi mo basta-basta susukuan ito. Okay, ito yung patience, determination, and commitment mo na magpatuloy sa kung ano mang bagay ito. Relationship man ito ba yung passion mo, hobby mo, trabaho, etc. etc. Nakikita ko na magkakaroon ng growth sa'yo dito. No? Pwedeng makaka-encounter ka ng mga difficult situations. Pero, ikaw din naman na magbe-benefit. No, kung hindi ka magki-quit dito. Kasi kung ano man yung mga hardships na yan, yan yung huhubog sa iyo. Diyan ka matututo, diyan ka mahahasa. So, pwedeng iba sa inyo experience sa trabaho. No? Or meron kayong mga pagdadaanan, paparating sa inyo ng mga challenge na doon kayo, doon yun, susubukin yung katatagan ninyo. Susubukin yung patience ninyo. So, yan, i-brace mo na yung sarili mo, Pisces, dito sa paparating kasi pwedeng susubukin ka talaga dyan. At dapat wag kang mag-quit. Pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Okay? At you have the Hermit, retreat and recharge. Okay, Hermit card, no? Parang si Virgo, o baka may Virgo energy din. Ibig lang sabihin nito, yung iba sa inyo, gusto nyo munang talikuran yung mga stress, yung mga trabaho. So, gusto nyo muna mapag-isa. Gusto nyo muna peace and quiet. Yan. Pwedeng iba, i-detach nyo yung sarili ninyo. Mag-aano kayo, mag-unplug. Ayun, mag-unplug. Yan. So, pwedeng iba dito, pwedeng ang tinutukoy someone who is single. Yan. Or someone na pwedeng introvert. Or someone na nilalayo niya yung sarili niya, ina-isolate niya yung sarili niya. Pwedeng meron siyang iniiwasan. Pwedeng gusto niya lang ng time sa sarili niya. Gusto niya muna na i-detach yung sarili niya, whether sa relationship man ito or sa ibang bagay. Okay, pwedeng magulo isip niya and then parang ang way niya para makakope is yung ganun. Ganun yung approach niya, ganun yung style niya. And then kapag nahimasmasan na to, naging okay na siya, babalik din siya, parang ganun. So pwede yan, pwedeng iba may cool off dito sa relationship, pwedeng may lalayo muna. Yan. Iba kasi pwedeng you are seeking for answers. So, pwedeng iba magulo isip. Gusto muna nilang, yung lumayo. Para, para, ano ba tawag dito? Gusto muna nilang lumayo para hanggat confused sila, parang gusto muna nila i-detach yung sarili nila, ganun. Hanggang maging clear yun, hanggang maging clear na yung isip nila. Yan. May mga ibang tao ganyan silang mag-cope sa sa mga problema nila. Iba-iba tayo ng way. So, pwedeng ikaw ganyan, or if you are dealing with someone na ganyan yung approach niya sa'yo. So, merong mga rituals dito. Ayan. Steady yourself with simple rituals. Do the dishes. Pag sinabi natin mga ritual, guys, hindi naman necessary yung magtitiri ka ng kandila, mag-oorasyon. Pwede rin, baka naman yung iba sa inyo may mga daily. Ibig sabihin lang nito, yung mga daily practices ninyo. Halimbawa, daily nag-yoga ka. Daily nagme-meditate ka. Daily nagpe-pray ka. Yan.
Ito yung mga bagay na ginagawa mo religiously. Ibig sabihin, talagang kinocommit mo yung sarili mo na araw-araw you make sure na ginagawa mo yan. So, yan. Pwede may mga ganyan kayong activities. No? Yung mga simple rituals. Routine, yan. Routine. Steady yourself with simple rituals. Do the dishes, folding the laundry, water the plants, make a cup of tea, let wisdom sneak up on you. So, yan. O, kagaya nun, yung iba, nagre-read sila everyday sa sarili nila, hugot sila ng one card. Yung basta parang anything na, na may kinalaman sa, devotional or spiritual. Oo. Kumbaga, routine mo na yan. Na parang ritual. Kagaya ng mga skincare, di ba? Parang ritual yun eh. Hindi ka matutulog nang hindi ka tanggal ng makeup, hindi ka nag-moisturize, naghilamos, or nag-shower, yung mga ganun. Yan. Parang naging na siya, yung naging habit. Also, pamper. Okay. Yung iba sa inyo dito, pagpa-pamper sa sarili, kung ba, parang naging nakasanayan nyo na every weekend, pupunta kayo sa salon, magpapamani-pedi, or every month. Okay, yung mga ganun. Parang, or pupunta kayo sa spa, or magpapamassage, or basta parang meron ditong mga something na nakaugalian mo nang gawin, na parang ritual na sa'yo. Regular mong ginagawa, routine na siya, habit na. Ayan. So, pwedeng iba sa inyo dito itong mga araw na to, 12 to 17 July, pwedeng yan. Pwedeng ito na yung pamper time ninyo. Self-care. Self-care week or self-care, day. Yan, baka iba, go out with friends, movies, yan. Or travel, yung mga ganun. Something na will make you feel good. Something na mapapamper mo yung sarili mo. Ayan, needs, Kailangan mo ba ng time sa sarili mo? Tama, ito. Sinasabi ni Hermit. Siguro nga, bibigyan nyo ng oras ang sarili ninyo. Yan, isa yan. Pwedeng iba sa inyo, maglalaan kayo ng oras. Me time. Alone time. Yan, yung ilalaan ninyo ngayong July 12 to 17. May kinalaman man ito sa, sa pagiging hermit or pagre-retreat, pagmumuni-muni, or yung simpleng, maglalaan lang talaga kayo ng time sa sarili ninyo. Okay? Yan. Kailangan mo daw ba ng time sa sarili mo? Kailangan mo daw ba ng break? Dahil nai-stress ka na. Nape-pressure ka na sa mga isipin mo, sa mga trabaho mo, etc. Importante na, ibibigay mo yan sa sarili mo itong June 12 to 17. Paglalaanan mo yan sarili mo. Self-care man yan, pampering, yung mga ritual na sinasabi dyan, or yung talagang gusto mo lang magbigyan yung sarili mo. Okay? Yan, bibigyan mo ng time sarili mo dito. At yung mga needs mo, yan yung pagbibigyan mo. Meron kang The Empress, Taurus or Libra energy. Meron kang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. The Star, Aquarius. At Nine of Swords. Gemini yata yan, Gemini. Okay, so may malakas na energy ng air sign. Yan, Aquarius, Gemini, Taurus or Libra. Okay, may marireceive kang good news, something na exciting, or may gagawin kang something exciting, meron kang ina-anticipate, malapit nang dumating, or malapit mo nang matanggap itong June 12 to 17 yan, expect mo na yan. Something exciting mangyayari, very excited ka na i-welcome or i-accept ito. May darating sa iyo, o may marireceive ka. Or makukuha mo na yung result.
Yan yung mga nakikita ko. Good news to, sure ball. Good news yan, dala-dala ni Page of Wands sa'yo. Okay, pwedeng yung iba dito, baka malapit ng mga anak, ayan, malapit na dumating yung baby, ayan, malapit na maging nanay. Oh. Okay, pampering ito, Empress. Ayan, ipapamper mo talaga yung sarili mo dito. You will take care of yourself. Yung mga needs mo, yan yung mapagbibigyan. Whether ikaw magpo-provide yan sa sarili mo or ibibigay nila sa iyo ng mga loved ones mo or ng jowa mo. Basta merong something exciting, something na malapit nang dumating, ma-receive, anihin. Yan. Good news, exciting news. Wow, isang wish. Isang wish ang matutupad sa iyo ngayong June 12 to 17 kung ano man ito. Wish granted, Pisces. Claim mo na yan. Oh. Ito na yung reward mo. Makukuha mo na with the Empress. So, yan na yung mga bunga. Aanihin mo na kung ano man yung mga bunga ng mga ginawa mo. The Star card, ayan. This is pagiging hopeful. No, yan. Pwedeng ikaw ay mabibigyan ng another chance. Mabibigyan ng pag-asa. Or yun na nga, meron something na matutupad. May matatanggap ka. Maliwanag talaga yan dito sa tatlong cards mo. Oo, yung iba talaga sa inyo dito. Ang dami nyo ng stress. Worries. Kailangan nyo na talagang mag-detox. Kailangan nyo na mag-unwind. Okay, yung iba sa inyo baka napupuyat kayo, kakaisip, kakaalala. Okay? Kailangan mong mag-unwind. Ito. Oh. Pahinga mo muna yung isip mo, Pisces. Kasi pwede rin naman na-overthink mo to. Baka ang dami mo mga ino-overthink dyan na hindi naman dapat. I-relax mo, ikalma muna yung isip mo. Ayan, mag-unwind ka muna, magpamasahe ka, mag-me time ka, pamper mo muna yung sarili mo, okay? Yan yung kailangan mo itong July 12 to 17. Sarili mo muna, sikasuhin mo. Tignan na natin yung mga angel numbers, angel messages na paparating sa iyo, Pisces. Adventure, ayan adventure. Pwedeng may gala, may out of town, may travel, may pupuntahan na something na exciting and adventure para sa iyo, Pisces. Ibig sabihin, nag-e-explore ka, ayan. Pwedeng iba, no experiences. Yan, may mga madidiscovery ka, may mga adventuring or traveling exploration. Something na may excite ka. Wow, this is magandang partnership. Okay, pwedeng iba sa inyo kung single kayo, ito ay baka may ma-meet kayo or yun na nga, baka yung iba may mga meet up, yung mga LDR dyan, may mga date. Basta ito yung time na merong magandang synergy sa inyo ng jowa mo o ng partner mo. Pwedeng business, pwedeng romantic, ibig sabihin lang nito, makakahanap ka ng okay na partner. Someone na ka-vibes mo, ayan, pwede rin namang barkada, kaibigan, yung mamimit mo rito, or makakasama mo yung kaibigan mo, BFF mo, ayan. Basta meron ditong partnership, pagsasama, at may enjoy nyo yung company ng isa't isa. Okay? O baka yung iba dyan, date, meet up, yan yung mga ganyan. Confidence. So, siguro may situation dito, Pisces, na, ewan ko, siguro carry bells mo lang. You have enough confidence para dyan sa okasyon na yan or sitwasyon na darating sa iyo. Yan, siguro ito, hindi ka mahihiya, alam mo dalhin yung sarili mo. Sabi ko nga, carry mo lang itong gagawin mo dito. Magagampanan mo yan, ma-accomplish mo yan with confidence.
So, ayan. No need to worry kasi, kayang-kaya mo yan. At para sa iyong closing message, vulnerability. Allowing yourself to be vulnerable brings strength you can use to resolve misunderstandings. It will bring truth to any situation and will also bring positive vibrations to any problems, past or present. Yan. Kung may mga problem ka man, sabi dito, lalabas at lalabas yung truth dito sa sitwasyon na ito. Okay? Mare-resolve ang mga hindi pagkakaunawaan. Ayan, may mga maayos na misunderstandings. Sa past or present man yan. Try not to control situations. Hayaan mo lang daw mag-unfold on their own. Hayaan mo lang, wag mong kontrolin, wag mong pangunahan. At ang affirmation mo, I am comfortable with being vulnerable. Okay, don't forget to leave a comment. Kung naka-resonate sa inyo, balikan nyo ako mag-comment. Kaya sana makatulong tong reading na ito, Pisces, sa iyo at sana nagustuhan mo. Take care, babush.